And yan, sa settings, makikita dito yung mga boot order, base memory. Pwede natin palitan to kung medyo mabagal yung takbo ng host natin, host machine. Yung TinyXP sa loob ng VirtualBox. Yung boot order, pwede nyo palitan yan. And papalitan ko yung base memory natin ng mga 400 MB para medyo bumilis yung takbo ng machine. Sa display, makikita yung mga remote, video capture. Ayan. And, ano pa ba? Ayan. Sa storage tayo. So, papalitan natin yung TinyXP. Dati, ng VirtualBox Guest Edition, ISO din yon. So, hahanapin lang natin yun dun sa, kung saan nakatago. So, click and choose, or kung wala pa sa listahan, choose virtual disk. Yun, napalitan na siya ng .iso. Dati yun yung empty na pinalitan natin ng TinyXP. So, ano pa ba? So, punta tayo sa audio, network, and serial ports, and shared folders. Sa shared folders, dito, pag mag-share na tayo ng folders, ito yung unang step. Kasi kailangan natin gumawa ng link ng folder na yun. So, hanap tayo. Folder path. Drop down list. And other. Hanapin lang natin sa machine or sa mother computer natin kung anong gusto nating folder na i-share. Pwede rin yung, ano ba dito? Yan. raffigumangan.net. Click OK. And yung settings is dapat naka-uncheck lang yung read only kasi pag naka-check yan, ibig sabihin read lang yung makikita ng mga user. Hindi mo siya pwedeng i-edit or pwede mo lang siya i-do. So automount lang. Yan. Leave natin tong walang check. Then click OK. So okay na yan. Click OK ulit. Sorry, nabubulol ako nabubulol ako. Medyo malamig. And so, click run or start para mag-open na yung computer natin. Yung virtual machine host natin, which is TinyXP base edition. Yung dati natin in-install. So, wait lang natin mag-load and medyo mabagal talaga kasi ang laptop ko. So, starting virtual machine. Yan. Wait lang natin mag-load. Parang real computer din siya pero virtual nga lang. Kumbaga talagang na-install mo siya sa loob ng VirtualBox. And yan, loading files. Pasensya na kayo kasi mabagal. And yung RAM ko kasi is 1.5 GB lang. Mabagal. So, naisip ko lang i-upgrade siya kahit mga 3 GB pero wala pang pera. So, tiis-tiis lang muna. And wait lang natin mag-load yung TinyXP. Yan. As you can see, ang bagal. Naghahang yung pag-load niya. So, wait. And sa next tutorial is I'm gonna show you how to share a folder. So, yung una kanina, step 1 na yun. Shared folders. Kung baga mag-share ka ng files from mother computer to virtual machine host or the virtual machine inside that VirtualBox or TinyXP natin. Kasi hindi ka basta pwedeng mag-drag ng files from mother computer to host computer. Yan na. Nakikita nyo na yung devil or beast. Open pa rin siya. So, dapat ang makikita natin is mag-autoplay lang yung VirtualBox Guest Edition. Or you can maraming pwedeng paraan na pag-install ng VirtualBox and isa na yung ginawa ko kanina na niload ko na siya doon. So, pag hindi siya nag-load, hindi mo ma-install yon. Pwede mong i-click yung devices sa taas and click on wait lang, mamaya. So, nag-open na yung VirtualBox yung virtual machine natin. And
wait lang natin. Refresh. Importante ang pagre-refresh sa computer para naman hindi siya mag-hang. Refresh or F5. Refresh din yun. Pero sa ibang klase ng computer, katulad ng ibang brand, hindi na kailangan ng refresh, automatic na yun. Parang nagloloko yung ano natin, recorder natin ng screen, and nagiraran naman. Start. Click on start and click on my computer. My computer. Yan. And then dapat mag-autoplay yung kanina pero hindi siya nag-autoplay. So pwede rin natin i-click yung device. Ayan. Click devices or insert guest addition, CD image. Mag-autoplay yan kaso hindi siya nag-autoplay. So ibig sabihin may konting problema. Ang alam ko sa number 4 na installation natin ng TinyXP, autoplay siya. Dito hindi. So click on my computer. Diba na-open na natin yung my computer? My computer, and then double click on the CD. Yan yung laman ng CD or ng VirtualBox guest addition. Open mo lang or double click and click on the VirtualBox addition, Windows addition. Yan. Remember guys, i-install natin yung VirtualBox guest addition sa loob ng virtual machine, hindi sa mother computer. So click next, and install lang yan. Ito yung sinasabi ko kanina, pag nag-click ka dun sa devices, mag-autoplay siyang magpapakita ng ganito, pero hindi siya nagpakita. So ito yung option natin, i-double click na lang sa my computer yung kumbaga CD drive, and yan, magpapakita na siya, pop up. Hintayin natin mag-install. After installation, may pipiliin ka or reboot later. Kailangan natin piliin yung reboot now para mag-take effect yung mga changes and settings ng VirtualBox guest addition. Kasi pag may binago ka sa mga settings ng computer, ibig sabihin kailangan mo mag-reboot para maging effective yung settings. Kasi pag hindi ka reboot minsan, hindi siya nag-effect, kaya parang wala pang nangyari sa computer. So wait lang natin. Importante ang VirtualBox guest addition sa pag-share ng folders and networking din sa loob ng computer. Example is pinging. If you want to ping TinyXP, virtual host, and other computer, kailangan mo i-install muna ang VirtualBox guest addition. Kapag hindi ka nakapag-install niyan, hindi ka pwedeng mag-share ng folders and hindi ka rin pwedeng makapag-ping. Tama. Hindi ka pwedeng makapag-ping. So, dapat huwag kalimutang i-install. Nada-download to sa sa internet. Free ang VirtualBox and pati ang addition. So, finish. Reboot now. Magre-restart to. So, after that, nag-take changes na siya. Ibig sabihin, pwede nang gamitin yung network. Pwede na tayo mag-share. Settings. Click on settings ulit. Tingnan natin. Storage. After i-install VirtualBox guest addition, tanggalin na natin siya sa storage. Kasi, pwede siyang mag-auto-run eh. Ibig sabihin, pag open mo ng computer, pwedeng bubukas siya ng bubukas. Para sa CD ba? O sa flash drive. So, remove this from virtual drive. Click OK. Okay. Yan. Ibig sabihin, wala nang laman yung CD mo. Imaginein mo yung laptop mo palagi may CD sa loob. Nagpapabagal siya ng load or start up ng computer. Kaya tanggalin natin siya. Tagal mag-load ng... Guys, please visit our site at YouTube. YouTube channel natin is Rafi Gumangan Net. And sa Facebook account naman or Facebook page is please like rafigumangan.net. Yun yung official Facebook fan page ng rafigumangan.net. At more videos to come. Sana pang panood nyo din. And thank you for watching. And ayun na.
So, please insert this into drive D. So, ibig sabihin, pag may laman yun, mag-autoplay yung VirtualBox natin. Pero tinanggal na natin, so hindi na siya mag-autoplay. Okay lang yung warning na yun, hindi naman siya just close. And pwede natin gamitin siya sa networking. And, yan na. Pwede nang gamitin. And pwede na natin i-shutdown yung VirtualBox or virtual host machine. And, salamat ulit sa panonood. And, huwag kalimutan, RafiGumangan.net at facebook.com. And, God bless.